So mga babaeng hinahangad, inaasam, at talagang kinauuhawan ng isang lalaki. So mga kamamay, sa videong ito, pag-usapan natin, share ko sa inyo at gusto kong malaman ninyo ang mga bagay na kailangan ng isang lalaki pagdating sa isang babae. Ibig sabihin, kapag ganito ka, ikaw yung ginugusto ng lalaki, ikaw yung kinahuhumalingan ng lalaki, ikaw yung babaeng kinauuhawan ng isang lalaki. So, wag na natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Alam kong excited na kayong malaman kung ano nga bang klase ng babae ang kinauuhawan o kinahuhumalingan ng isang lalaki. So, number 1, yung babaeng may pangarap sa buhay. Kahit sino sa aming mga kalalakihan, gusto namin yan. Gusto namin yung mga babaeng may pangarap sa buhay, hindi yung naghihintay lamang ng isang lalaking makikilala na mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Yung iba dyan, iba ang pangarap eh. Ang pangarap ng iba makakilala ng mga sugar daddy. Naghahanap sa internet ng mga foreigner na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Bakit ganyan kayo mga kamamay? Ayaw yung dumiskarte. Ayaw yung gumamit ng sarili yung lakas para kumita ng pera para umasenso sa buhay. Di ba? Alam niyo mga kamamay, kung kayo ay may pangarap sa buhay, gagawa at gagawa kayo ng paraan. Hindi kayo makukontento sa kung ano lang ang meron kayo ngayon. Di ba? Huwag niyo sanang pangarapin na kayo ang iahon sa hirap. Pangarapin niyo mga kamamay na kung paano kayo aahon sa hirap gamit ang inyong sarili. Okay? Alam niyo mga kamamay, mga kalalakihan, naghahanap din yan ng isang babaeng pwedeng tumapat sa kanya. Ang isang lalaki, hindi yan pipili ng isang babaeng putyo-putyo. Hindi yan maghahanap ng isang babaeng kakargahin niya sa habang panahon. Ang kailangan niya, hanggat maaari, yung ka-level niya. Hanggat maaari mga kamamay. Kung kayo is parehas wala, mas maganda yon. Parehas kayo magsisimula, parehas kayo magkasama kayong aangat, yayaman. Pero kung sabihin natin ikaw ay wala, tapos ang lalaki nandito, malabong mangyari. Sabihin kung hindi naman sa lahat ng pagkakataon is hindi nangyayari pero napakalit niya ng tsansa na mangyari nun. Laging hinahanap ng isang lalaki is yung meron siyang magiging benefits din. Kung yung lalaki mayaman, dapat yung babae may kakayahan din. Diba? Pinaghirapan ng isang lalaki yung kanyang posisyon ngayon, kaya naghahanap din siya ng isang babaeng tatapat sa kanyang kakayahan. Okay? Kaya mga kamamay, dapat ikaw yung babaeng may pangarap sa buhay. Ikaw yung babaeng hindi lamang nakatambay dyan habang buhay. Okay? Kailangan mo ring rumakit, kailangan mo ring magdilihensya, kailangan mo ring umangat, umahon. At paano gagawin yan? Magsumikap ka, mag-aral ka. Okay? Dumiskarte ka. Right? So number 2, yung babaeng hindi bungangera at chismosa. Sa lahat ng bahagi mga kamamay, nakakainis tong mga ganitong babae. Okay? Hindi na nga nakakatulong sa bahay, napakabungangera pa, napakachismosa pa, di ba? Wala na nga ginawa maghapon kundi ang magsugal. Wala na nga ginawa maghapon kundi ang maglinis ng kuko. Tapos pagdating mo, sisigawan ka pa. Pagdating mo, ikaw pa yung magluluto. Pagdating mo, nandun sa kapitbahay, nakikipagchismisan. Sino bang lalaking matutuwa sa mga ganyang klase ng babae? Hindi high value yung mga ganyan eh. At hindi kayo papangarapin mga kamamay, kauuhawan ng isang lalaki kapag kaganyan ng inyong ugali. Siguro sabihin na nating magpapanggap kayo. Sige ngayon, sisipagan ko muna. Tutulong muna ako sa aking jowa, pero pagdating ng panahon, doon ko ilalabas ang aking sungay. Tandaan niyo mga kamamay kapag kaganyan ng inyong ginawa, balang araw, pagsisisihan nyo rin yan. Kasi hindi kayo magkakasundong dalawa. Hindi kayo magiging fit sa isa't isa. Kaya hanggat maaari mga kamamay, ipakita nyo na kung ano yung ugali ninyo ngayon pa lang sa inyong mga partner. At the same time, mga kamamay, huwag kayong masyadong bungangera. Huwag kayong masyadong chismosa sapagkat hindi nagugustuhan ng mga kalalakihan yung mga ganyang klase ng babae. Iwasan nyo yun mga kamamay, hindi kayo gugustuhin ng isang lalaki. Sigurado ako, maniwala kayo. So number 3, yung babaeng totoo at mapagkakatiwalaan. Yes, mga kamamay, napakahalaga nito at ito talaga hindi mawawala sa standard ng mga kalalakihan pagdating sa mga kababaihan. Dapat ikaw yung babaeng totoo at mapagkakatiwalaan. Ikaw yung babaeng nagsasabi ng tapat
kahit na ano pa man ang mangyari. Tandaan niyo mga kamamay, napakahalaga ng katapatan sa isang relasyon. Sapagkat ang pagiging tapat mga kamamay, yan ay isasalba ka niyan sa lahat ng problema ninyo. Sa lahat ng inyong mga pagsubok na haharapin, isasalba ka niyan. Kaya kahit anong mangyari mga kamamay, maging tapat ka sa partner mo. Kung hindi mo na mahal yung partner mo, maging tapat ka. Para sa inyo rin yan mga kamamay. At kung sakaling may problema, maging tapat ka pa rin. Huwag mong itatago, huwag mong ililihim sa kanya. Diyan ka niya mas mamahalin, diyan ka mas hahangaan, diyan ka mas iibigin. Kabaliktaran nito mga kamamay, kung ikaw ay magiging babaeng nagtatago, naglilihim, sinungaling, sigurado ako mga kamamay, hindi magtatagal, iiwanan ka niyan. Hindi magtatagal, magsasawa yan. At hindi magtatagal, ipagpapalit ka niyan. At kailangan din mga kamamay, ikaw yung babae nga pagkakatiwalaan na kahit saan ka dalahin, hindi ka manlalalaki. Hindi ka maghahanap ng iba. Hindi ka titingin sa iba. Yung iba dyan mga kamamay, yung mga babae dyan, napalayo lang yung partner, nag-abroad lang yung partner. Nilapitan lang ng isang lalaki, kinilig na agad. 'Di ba? Lumingon ka agad. Tapos yung mga sikreto, ayaw niyong sabihin sa inyong mga partner. At doon niyo pa sinasabi sa mga babagong nakilala ninyo. Sino bang partner niyo? 'Di ba? Bakit pinaglilihiman niyo yung totoong kakampi ninyo pagdating sa buhay? Kumpara doon sa mga lalaking babago niyo pa lamang nakikilala. Mag-isip nga kayo mga girls, pag nalaman yan, mga partner ninyo sa kangkungan kayo pupulutin. Sigurado yan mga kamamay, wala kayong babalikan. Nagkakababae kayo, kaya kailangan magkaroon kayo ng common sense palagi. Hindi kesyo, hindi malalaman ng partner ninyo, igagawin nyo na yung isang maling bagay. Maling-mali yan. Kita yan ang nasa itaas, at sigurado ako mga kamamay, hindi man ngayon, pero darating ang panahon, nakakarmahin ka. Kaya mas piliin mo palagi na maging mabuti, maging tapat sa kabila ng mga kasalanan na nakikita mo. For example, niloko ka ng partner mo. Kamamay, kaya ako lang naman ginagawa to kasi niloko naman ako ng partner ko. Kahit na ginawang kanya ng pagkakamali, niloko ka, sinaktan ka, hindi pa rin tama, nagumanti ka sa kanya. Piliin mo pa rin maging mabuti, piliin mo pa rin na maging huwaran pagdating sa inyong relasyon. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, mas gusto, mas kinakauhawan, mas kinahuhumalingan ng isang lalaki yung babaeng totoo at mapagkakatiwalaan. So next, yung babaeng may hugis bote ang katawan. Sa madaling sabi mga kamamay, ito yung mga babaeng sexy. Ito yung mga babaeng balingkinita ng katawan. Ito yung mga babaeng pitit. Ibig sabihin, maliit na maganda yung katawan. Gustong-gusto po namin yan. So tayo po ay maging practical lang dito, pero dyan nahuhumaling, dyan tumutulo ang laway ng maraming mga kalalakihan. Kapag tinaglay mo na alagaan ang sarili mo, mag-exercise, mag-workout, tandaan niyo mga kamamaya, ito po ay pinagtatrabahuhan. Ito po ay ginagalawan, kinikilusan. Hindi po ito nagising ka na lang na sexy ka na. Okay? Yung mga sexy dyan mga kamamay, talagang pinaghirapan yan. Yan ay dugo at pawis talaga na iginugol nila sa kanilang sarili. Iniingatan ang sarili para mas maging healthy. Mas gusto namin yan mga kamamay. Mas hinahangaan namin at mas na-attract kami sa mga babaeng hugis bote ang katawan. So next, yung babaeng may gininto ang puso at mabuti. Oo mga kamamay, napakabihira na lang po ngayon ng ganito klase ng babae. Yung merong gininto ang puso, mabuti, bihira na lang yan. Yung magagandang itsura, marami yan. Pero yung nasa loob, yung damdamin, yung ugali, pakadalang na po mga kamamay. Yung iba dyan, napakaganda nga ng itsura, ng mukha. Magkakamukha na sa ganda, pero yung ugali, basura, toxic. Diba? Kaya mga kamamaya, kung maganda ka na, i-improve mo rin ang sarili mo, i-improve mo rin ang ugali mo. Sayang naman yung ganda mo kung basurang ugali mo. Diba? Hindi ka rin kahuhumalingan ng mga kalalakihan kung ganyan ka. Nang babastos ka ng matatanda, hindi ka gumagalang. Okay? Maramot ka. Hindi mo man lamang sila bigyan ng konsiderasyon. Kailangan, bilang isang babae, kailangan unahin mo rin yung sarili mo. Ibig sabihin, unahin mo rin yung ugali mo. I-improve mo rin yan. Hindi puro makeup na lang ang hawak mo. Hindi puro lipstick na lang ang hawak mo. Kailangan ayusin mo rin
i-make up mo rin yung ugali mo para sa ganon magustuhan ka ng maraming mga kalalakihan. And last, babaeng magaan ng aura at madaling lapitan. Tandaan niyo mga kamamay, gusto po ng mga kalalakihan, yung mga babaeng magaan lang ang aura. Yung ika nga'y madaling biru-biruin, madaling kausapin, madaling lapitan. Meron kasing mga babaeng parang lagi pinagsakluban ng langit at lupa. Lagi na lang nakasimangot, busangot ang mukha. Wala ka pang ginagawa pero pag nilapitan mo parang manununtok Parang magmumura 'Di ba? May mga ganyang babae, mga kamamay. At napakarami ng mga babaeng ganyan. Okay, tingnan mo pa lang, akala mo mangangagat Tingnan mo pa lang, akala mo manununtok na Kaya mga kamamay, ugaliin nyo na maging magaan ang aura, madaling lapitan, ngumiti kayo palagi para kayo ay kahangaan, para maging interesado sa inyo ang mga kalalakihan. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan nyong gawin upang mas maging interesado sa inyo, maging kauhawan kayo, kahumalingan kayo ng maraming mga kalalakihan. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag sana kayo magdalawang isip na pindutin subscribe button, i-like ang video ito, at mag-comment. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.